Good morning again. Karugtong po ito ng aking live. Sana liligo na ako eh. Kaso nakalimutan ko, nalibang ako. Mayroon pa palang balnawin dun. Yan. Yan. Nakalimutan ko. Babalnawan pa pala yung isa. Yung pala yung binabalnawan. Yan. Bago ko magligo. Isang balnaw pa. Ang balnaw pa po. Ito nga pala yung ulit yung aming CR ha. Wala na tao. Malinis na. Oh. Malinis na siya oh. Malinis na. Malinis na. Oh. Malinis na po siya oh. Ngayon eh ako yung mag-aano na. Tatapusin ko na ng tapos ng ganda. Ang nilabalnawan. Yan. Hindi pa pala tapos. Kanina hindi ko na maintindihan kung ano nangyari sa aking live, pero hindi talaga naman. Alam niyo ba na meron akong sinabi doon, napahaba kasi nun yung almost 44 minutes. Meron akong isang nakausap kanina. Patuloy ko na nga, ibang lahi, India. Tinanong ko kung tagal ko na siya nakikita rito. Tinanong ko siya kung kala ko pang gabi, kung bakit hindi ko na nakikita yung katrabaho namin. Terminate pala siya. Hindi ko ilang buwan na. How many months? Almost 7 months na daw siyang naghihintay ng kanyang benefits. Sabi ko, swerte pa rin niya, 7 months pa lang siya. Yung isang Pilipino rito. Alam niyo kung ilang taon na? Mahigit ng 2 taon naghihintay ng kanyang 85,000 plus real na benefits. Tapos yung ibang mga Pilipino rito na mga na-terminate, nag-ipag-uwi na, hindi pa nila nakukuha ang kanilang mga benefits. Umuwi na sila pero nag-antay na sila rito ng alam nyo kung gaano katagal. Bago sila na. Almost 8 months, 7 months, pinakamababa 5 months ang pinaghintay bago nakauwi ng luwaan. Luwaan po sila. Makaawa. Halos ang inuwi. Yun nga. Bago sila i-terminate, may natitira silang 2-3 sweldo. Halos maubos na rin sa paghihintay. Yung iba nga nakamatayan na. Hindi pa rin nakukuha yung benefits. Ang masakit dito, tinerminate naman sila ng kumpanya. Active naman yung kumpanya ngayon eh. Hanggang ngayon hindi sila binabayaran, hindi pa rin nakukuha yung kanilang mga benefits. Sa mga Pilipino nga kahit okay lang sa ibang lahi. Sa ibang lahi kasi, dahil pa sa head office, mga kalahi nila, mga kabayan nila, hindi pa sa mga tao. Sa logistic, din, ilan lang Pilipino. Sa ating mga Pilipino, sino mga lalakad? Wala. Ang mga Pilipino naman dun sa head office, wala lang, ano lang. Ganun lang sila. Hindi man lang, pasintabi po, wag po sana kayo magagalit. Hindi man lamang sila natulong sa mga Pilipino na magawa ng paraan na makuha yung kanilang mga benefits. Pinaghirapan naman nila yun, tsaka tinerminate naman sila ng kumpanya. Tinerminate naman sila. Ito lang. Ganito ang sitwasyon namin dito ng mga tinerminate na tao. Tuwan-tuwa sila na terminate sila. Kasi malaki makukuha nila. Meron dito 5 taon na, 6 na taon na, 7 taon na, malalaki na makukuha niya mga benefits. Kaso, bago mo makuha naman, maghihintay ka ng taon. Tulad nga nung sasabihin ko sa inyo, ha? Yung isang Pilipino rito, isang araw po akin kung i-interview siya para po malaman niyo yun. Talaga po nga, mahigit 2 taon na po siya dito. Sa 85,000 real plus na makukuha niya.
Hindi ka naman okay lang. Ano, pag-aagawanta mo rito yung, di ba, pinakita ko naman po sa inyo yung halos hindi na makain na rasyon. Okay lang yung ayuda masarap. Kaya yung ayuda, bihira yan. Pero yung, ano, yung rasyon na umaga, yung rasyon tanghali tapon, halos hindi makain. Kawawa. Nagtsatsagaan na lang. Ay, paano yung pamilya? Paano yung pamilya? Tulad yan, kami. 5 buwan na kami hindi sumusweldo. 5 buwan. Hindi na ako makabili ng Downy. ng Downy. Tide na lang. Oh. Kaya, nakakaano pong sitwasyon dito ng mga Pilipino. Pinagtsatsagaan na nga lang dahil medyo kahit pa paano matinot. Saan 60% na medyo matino pa kumpanya eh. Kaysa yung pakalat-kalat ka na kung saan may trabaho, kung saan may ganito, hindi mo alam kung may hahabulin ka pagdating ng araw wala o yun. Dito may hahabulin ka kahit pa paano. Kaso, totoo lang po, nakakaawa. Pag-discussion namin dito. Paggaganito. Ay tulad ka, no? Ako, talagang ako sa totoo, karamihan namin dito wala expire ng mga ikama. Na-renew na sila, okay lang, na-renew na, pero na-expire na uli. Na-renew na sila pero na-expire na uli. Tapos meron dito mga kalimitan sa amin mga worker pero engineer, supervisor, mga worker tulad ko, 5 taon na. 5 na taon na, hindi pa nakakapagbakasyon na ako. Kasi nag-pandemic nga nung ano. Pero ngayon, hindi makapagbakasyon. Kasi nga, wala na-expire mga ikama namin. Yung iba naman, na-renew ng mga ikama. Ang problema naman, hindi pa sagot ng kumpanyang ticket. Meron pang binigay na buwan. Sagutin nila. Yung mga engineer, okay lang. Malaki na sweldo niya, nakakabili ng ticket. Paano naman kami mga workers dito? Kaya akala ng mga nasa Pilipinas diyan, kasintabi po na ganito lang kami rito ganito lang, akala nila okay lang kami rito. Okay lang kami rito. Kumakain kami 3 beses isang araw. Nakakapag-YouTube kami, wala kami sakit. Salamat po tayo. Wala po kami sakit. Maayos ang aming tirahan, maayos ang aming ikinabubuhay din, kahit kaunti, kahit paano, nakaka-resolve ba. Pero, ito lang ang iniisip ko, ano kaya pwedeng gawin ng ating gobyerno dito sa ganitong sitwasyon sa mga worker ng mga narito? Hintayin pa nilang magpatulpo, mag-gathering, tapos mag-live, ipaabot sa kinauukulan. Alam naman nila yan, alam naman dyan sa Polo kung anong nagrereklamo na kami dyan nung una sa Polo, Jeddah, dyan sa Jeddah sa embassy. Dahil nakatidag pa nga nila kami rito ng ayude, Inma Bempo company, nakatidag pa kami rito ng ayude. Alam mo yung iba rito natatakot umuwi kasi nga tutok lang kasi nga pagdating sa atin, pero yung iba may edad na, hindi natin nasasabi, pasintabi po, may edad na, hindi na sila halos makakapag-apply sa ibang kumpanya. Kung hindi katulad namin na medyo kalakasan pa, makapag-apply pa kami, pero hindi na. Tapos inaano namin na yung benefits namin, nagbabakasakali pa rin kami, nagbakasakaling lumuwag ng kaunti. May ibigay sa amin ng maaga ng benefits. Kasi yun lang ang aming pagsisimulan pag kami natapos. Kaya hanggang ngayon, sa totoo lang, ang dami na dito na pag-terminate, nakauwi na, umuuwing luhaan, nakakaawa. Nakakaawa sila. Umuuwi silang luhaan na
Kasi nga, ganun nga ang sitwasyon namin dito. Inaabot ng taon bago maibigay yung aming benefits. Inaabot ng taon bago maibigay yung benefits namin. Hello, Sadik! Say hello. Ayaw, Sadik! Oh, hello. What? What country? Ha? Gemini? Country, Oh, share daw sila. Oh, yan. Yan na, tingnan mo. Yun ang dapat, ewan ko kung may magagawa ang ating polo embassy natin dito sa Jeddah. Sa nangyayari sa amin dito. Takot lang ang mga Pilipino kasi, sa totoo lang, takot lang silang magreklamo sa embassy natin. Kasi ang isip nila, sa sobrang stress ng kanilang pag-iisip, pre, natapay nga naman dito, yan buwan, taon, 6 buwan, 7 buwan. Tapos, alam madam. Mati madam, mati syupan. Ano mapi taklit because bago na pamusli. Mati musto. Enta what Yemeni Nigerian. Say hello. Hello, hello. Hello, Nigeria. Hi. Hello. Good morning. Give him madam. Give madam him. Give him Madam, madam. Ana, Sadik. I will give him girlfriend. Ayaw, You want girlfriend? girlfriend, how? You want girlfriend? No, Huh? yes. Okay, I will give you I will kalam so that they want to give you girlfriend. Sabi, Nigerian also? Damatis. Oh, Nigerian, mga Nigerian. Yan yung mga driver namin. Mga Nigerian. Hindi ka naman mag-a-enter dito gawing boyfriend nito. At tagal na hindi sumusildo. Tingnan mo may tsura, oh. Oh, kasi sabi po. Tingnan mo naman, oh. Ikaw ba naman, bibigyan mo naman. Magkagusto ka rito. Sabi, Ganito lang po ako pinasasaya ko mga kasama. Ay, Say hello ha. bye, Say hello ha. So that, Badan Shop, my madam, Ayaw, Badan Kalam, give you girlfriend. Ayaw. Yan lang. Yan yun lang po. Tuloy ulit. Yung aking mga sinasabi. Totoo lang po, hindi ganun kadali ang sitwasyon namin. Kaya sabi nila sa akin, tatayo, ang tagal mo na dyan, uwi ka na, ganito. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi, napakatagal na. Gusto ko nang umuwi. Ako na nga bibili ng ticket ko, sabi ko nung una, lalo na nung namatay ang aking nanay. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na. Lalo na nung namatay ang aking ina. Gusto ko na. Kaya lang, paano makaka-uwi? Oh, may card ka nga. Oh, parang card lang ng load. Yung ikama mo. Wala eh, talagang. Tapos, gusto ko na rin mag-resign. Oh, isakin mo ko rito ng 5 buwan, 7 buwan, bago ka mapauwi. Oh, pero may i-stackin ka rito ng 6 buwan, 7 buwan, hindi ko na iniisip benefits eh. Ang iniisip ko, may i-stack ako rito ng 6 buwan, 7 buwan eh, mamamayat ang inyong ama. Patotoo lang, may stress. Oh, lalo pag wala akong internet. Pagka yung problema, makakain ako. Wala akong internet sa loob ng 6 buwan, 7 buwan. Aba, mamimiss ko ang aking darling. Hello, darling. Oh, may stress ako niyan. Baka mamaya sumama na sa iba yun. Ganun lang eh. Kaya hindi nila iniisip na hindi ganun kadali ang umuwi. Hindi ganun kadali ang umuwi dito. Gusto ko na. Totoo lang, gusto ko na umuwi. Kaya lang, wala tayong magagawa. Kaya ganito, nililibang ko na lang po ang aking sarili. Nililibang ko na lang ang aking sarili. Hello po sa mga shoutout po sa mga manonood. Kung meron man po. God bless po sa inyong lahat. Ito lang. Kung sana, mabigyan sana ng aksyon. O wag na yung mapabilis na makuha namin yung mga benefits.
namin. Yung mapababa man lang ang buwan na makukuha namin ng sure. Yung benepisyo ng ibinigay ng kumpanya na karapatan naman namin. Sana po matulungan kami ng mga kinauukulan diyan sa ating gobyerno. Sana po kung sa mga nakakanonood po nito, ito po ay simple lang pong na pinararating ko po. Ayoko na pong mag-interview dyan ng para pagpapatunay. Ito po ay base po sa aking pong karanasan at mga nakasama rito na hanggang ngayon nakauwi na ng Pilipinas. Yung singkunduling po, nakakaawa. Kaya yung iba inaantay na lang yan, lalo na yung matanda rito, 85,000 plus real. Hindi mo hihintayin yun. Magkano na sa peso yun? Puhunan na. Kaya lang, may 2 taon na naman naghihintay eh. Tapos pag makukuha mo na yung cheque mo, problema pa rin, wala kang ikama. Paano mo ipapalit yun hanggang sa ma-expire na uli? Yung cheque mo. Pwede mo pag parusang binibigay ng kumpanya, sana po naman, wag na po yung, sana mabigyan lang ng kaunting aksyon, kahit na yung makita man lang ng ating polo, yung ating gobyerno, yung sitwasyon namin dito sa Inma Bemco SBG Company. Ayan na, Inma Bemco SBG Company. Pasensya na po kayo. Pero ako naman po eh kahit pa paano nakakasurvive pa. Okay lang po. Sa akin medyo okay lang. Okay pa. Pero sa nakikita ko po at naobserbahan sa mga kasamahan ko rito, nakakaawa po talaga yung mga umuwi. Kaya sabi nila sa akin, uwi. Hindi ganun kadali. Gusto ko na. Talaga. Totoo lang. Kaya pag wala kang paglilibangan dito, at di kay ganyan, terminate ka, o nag-resign ka, kakawa. Tulad yan, nung kakwarto ko, nag-resign na yun. Naghihintay na lang staff work yun hanggang tapusan. Anong sitwasyon niya rito? Tingnan mo ha, uumpisa natin, bibigay ko sa inyo update nun, yung kasama ko na terminate sa katapusan. Pag siya na-staff work na, ibibidyo ko yun. Ilalive ko yun para sa inyo. Yung man yung makarating, share nyo na makarating man sa kinauukulan, yung mga nangyari, yung mga kaganapan. Ilan na lang ho kami rito Pilipino. Wala na ho kami 30 na nasa field. Okay lang, yung nasa opisina eh. Lalaki sweldo nun. Nasa opisina sila, magagawa nilang paraan yung kanilang mga benefits. Sa opisina sila eh. Nagsasakripisyo po rito yung mga worker na katulad namin na nasa field. Na hindi namin alam ang papuntang head office, na hindi namin alam kung sino yung kakausapin doon, ng mga money manager doon. Hindi katulad nila yung mga nasa head office na sa table lang na alam nila kasi sino kakausapin, alam nila kung paano kung lakaran. Kami, hanggang sa makakarinig lang kami dito ng mga lason mong salita. Lason mong salita. Yung mga ganun. Siyempre may stress pa lalo ang isip. May stress pa lalo ang isip. Kaya, hindi ganun kadali ang sitwasyon namin dito. Sa kumpanya namin na Inma Bemco SBG. Tingnan mo tulad ko. Maramihan sa amin dito. Ganun nangyayari. Inma. Company ko Inma. Kontrata ko Inma. Pero, 7 years Inma ko pinagtrabaho nila ako sa Bemco. Okay lang okay lang sa akin. Wala. Trabaho ko. Sa trabaho ba okay lang? Inma pa rin daw naman ako eh. 3 years na ako sa Bemco. 3 years na ako sa Bemco. Parehas din sitwasyon eh. Kaya lang iba-iba rito sa Bemco. Sa Bemco, medyo, itong pinagtapunan sa akin, medyo sumusweldo. At kakaunti lang yung tao eh, sa field eh. Dito sa Inma, na datihan ko, mayroon pang strike. Siguro, napapanood din yung ibang mga video, nag-strike pa sila. Kaya sa to lang ko,
Yung nagsasabi sa akin eh, ang tagal mo na dyan, umuwi ka na dyan. Hindi po ganun kadali. Iniisip ko rin po magiging sitwasyon. Kasi, mag-resign ako. Ma-terminate ako. I-stackin ako rito ng 6 na buwan. Para man-take yung benefits ko. Mamamayag po talaga ako. Ayoko ng ganun. Baka yung aking darling niya hindi na magkaroon. Baka yung darling ko hindi na ako sunduin sa airport. Pag nakita itsura ko, oh, baka hindi na ako baka magpalit na ako ng aking darling. Darling. Oh. Ganun lang po naman sana po itong bidyong ito ay mangulat po ang mga kaanak po namin diyan sa Pilipinas sa sitwasyon na namin dito na kung gustong talaga namin umuwi. Na akala nila pumunta narito kami sa Saudi. Dami namin pera. Sabi sa Jeddah, dami namin pera. Pero yung 5 buwan na, baka hindi susweldo, pasusweldohin ka ng isa. Sa 5 buwan mo yun, halimbawa 5 buwan na, ang budget mo is 1 buwan, gawin mo ng 600. Tipid na po yun. Sa loob ng ilang buwan, 5 buwan, sa 600 na lang, 3,000. Siyempre, hindi lang 3,000 yan. Hindi lang 3,000 yung magiging budget mo. Siyempre, 5 buwan yan eh. Siyempre, medyo mangungutang ka pa niyan. Medyo yung isip mo, mangungutang ka pa niyan. Yung 3,000 mong yun, na iniisip mong budget mo, ay na rin sa buwan eh, magiging 5,000 yan, 4,000 sa loob na 5 buwan na. Tipid na po yun. Susweldo ka ng isa. Ang sweldo mo yung 1, 2 plus 3. 2,000 na. Susweldo ka ng isa, 2,000. Ay ang utang mo sa loob ng 5 buwan ay 3,000. Wag mo nang, yung budget mo na lang 3,000. Isipin mo, sa kukunin kamay ng Diyos yung 1,000 na real. Yun po ang aking pong ibig sabihin. Sa mga pamilya namin diyan sa Pilipinas na hindi ay galing mabuti po ako. Yung pamilya ko okay lang po, puro barako naman sila ro, kakain sila ng 3 beses ng araw, wala man kasi wala man ako ng pinadedede, wala man ako ng pinag-aaral dun. Ay, yung may mga pinag-aaral, yung may mga pinadedede, na pamilya, kakaawa. Kaya lang talaga hindi lang namin maiwan-iwan itong kumpanya. Sabi ko nga, I love Inma. I love him ko. Ay sa akin, sa akin. Ayun mga kasamahan ko rito, kakaawa. Sana po maunawaan ninyo at maintindihan ang aking pong bidyong ito na ginawa para sa inyo. Para po maiparating ko sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas. At ako po tanghali na, ako maglalaba muna. Tapos na naman po siya, ako magsasampay na. At ako'y maliligo na po. Sige po, babay na po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.